Susong papa kung tawagin dito sa amin sa Bulacan ito. Pero kung laki probinsya ka, sigurado kumakain ka rin naman ng mga ganitong klaseng pagkain. Masarap din naman mag-ulam nito, lalo na nga kung nasa probinsya ka, sigurado may makukuhaan ka. Kaya naman, first of all, una sa lahat, nilinisan muna natin itong mga susong papa. Bali nilagyan natin ng asin yan, tapos sinugasan natin ng paulit-ulit. Although, ibiniyay naman niya ng aking ama ng isang araw para nga mailabas na niya yung kanyang mga dumi sa loob ng shell. At para naman sa ating paraan ng pagluluto, naglagay lang tayo ng mantika sa ating kawali at magigisa tayo ng luya. Lalagyan din natin ng bawang, tapos sigurado namang may sibuyas din yan dahil hindi masarap pag walang sibuyas. So kailangan lang talaga palabasin natin yung aroma ng ating mga ginigisa. Kung hilig mo ay maanghang, pwede kang maglagay ng mga sili rito at ikaw na nga ang bahala kung gaano kadami. Tapos nilagay na natin yung mga susong papa. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa magisa at lagay na natin yung kakanggata. Bali isang pirasong niyog lang naman ito na pinapiga ko na nga doon sa nagtitinda. Then timplahan lang natin paminta, saka patis lang naman yung aking ilalagay dito at wala na akong ilalagay na pampalasa pa. Tapos pinatakan ko nga ng 2 kutsarang suka para nga medyo magtagal ng konti yung lifespan ng ating niluto kasi baka mamaya hindi natin maubos, meron pa tayong makakain. And at the same time nakakapagpawala rin naman ang mga lansa yung suka. Pag ganito na yung itsura niya, medyo pakuluan mo pa nga ng konti para nga magmantika na at medyo matuyo pa yung gata. At kapag na-reach mo na nga yung sinasabi ko na yon, so pwede na yan, pwede nang hiyain. So tara, kain na tayo. Salamat sa mag-share at salamat sa magla-like, magko-comment. I love you!